Good morning, good morning, good morning. Good morning. At least nakita ko na dalawa na yung pumapalo. Kung nakaraan pangit, okay naman. Maganda pa rin naman. Kaya yung lang, audio, hindi pantay. Kasi mas malakas yung akin. Although capture lesson din learned. naman. Lesson learned. Hindi na natuto paano gumamit ng Hindi lapel. na natuto is Gary Valenciano. Original. Niya. Alam ko, original yung Gary V. Ano ba yung, nandito ako naman ni Ogie Alcasi. Ni Ogie. Ogie. Ogie Alcasi. Nandito ako. Marlon, may good news tayo. Uy, yan. Ano yan? Ang good news po, meron na po Kala ko naman. Akala mo vlog na. Shameless vlog muna tayo. Ang ating Pico Trillion Collagen po. Pico Trillion? Oo, Pico Trillion Collagen. Ibig sabihin, it underwent the Pico technology na it makes sure na very fast yung absorption nung ating collagen sa ating katawan. Para ano ba yung collagen na yan? This collagen helps the condition of our joints, and bonus na lang talaga. Actually, sa skin din ito, yung sa elasticity ng ating skin at yung mga wrinkles natin para maging anti-aging din siya. However, ang hindi na-highlight dito is isa siyang supplement for our joints for us to keep a healthy joint condition, no, Marlon. And ako po, ang ginagawa ko is minimix ko siya sa aking favorite vitamin C drink, which is Berocca. Kapag nilagay po ninyo minix ninyo sa water ang Berocca, make sure to mix 1 spoon of collagen Pico Trillion powder sa ating drink. Ano naman lasa? Actually, hindi ba complicated? Hindi naman, hindi complicated. Kasi yung yung palate mo, medyo nasa simple side ka ng pagkain. Walang aftertaste? Well, the aftertaste is because of the vitamin C drink, but I think it's an acquired taste, no? Basta, lago ka na lang ng tubig, parang chaser lang yan ng alak. Pagka yan, alak nga, natatagalan, natatambayan. Why not something healthy, no? Try our Pico Trillion Collagen drink from Japan, mixed with your favorite vitamin C drink. So, tanggal na ang sakit nyo sa kasukasuan. Kung kasing gwapo kayo ni Sam Milby, pag ininom yan, magiging kasing gwapo nyo pa si Piolo Pascual. Wow! Napunta ka talaga doon, Marlon. Please invest in your health, no? The only way to feel freely beautiful is to address what hurts. Yep. Ako, I'm not for that what direction. What hurts? Paano yung heartache? Pwede rin naman. Alam mo, Marlon, napunta ka naman dyan, no? Ang heartache, ina-address yan. Unless hindi mo siya i-address, I don't think your heart will be open again to love a new one. Wow. To welcome a new partner. Coming from a dalaga. Ang galingan. Pero dalaga naman. Kumusta naman yung mga trolls dyan? Kamusta po kayo dyan? Kamusta? Message po yung page ko ng Pambansang Dalaga. If you are interested, please, we have stocks ng ating Pico Collagen Trillion Technology. And speaking of Pambansang Dalaga page, please po, meron na ho akong Tea of Ni Puri sa YouTube page. And alam ko sa TikTok meron na rin. Meron na rin. Meron na rin pang sa shorts, TikTok. Hindi talaga ako teki, may tumutulong. Tumutulong lang sa atin. Wala rin naman akong pambaya. Yung na lang, bayaran mo na lang ng kisses na chocolates na ang dami-dami mo naman. Hindi ko naman pwedeng ibayad yung katawan lupa ko. Oo nga. Kasi yung katawan mo ngayon, Marlon, parang kahuhugot mo lang sa lupa. Yung katawan lupa, parang konti lang naagdas na. Para kang tinapon sa Taal Lake, Uy, ano na nangyari ron, Ano nangyari ron? Wala ka bang iti-tee off doon? Meron pa. Actually, yung unang tee off ko, tungkol dun sa oligarko na nakinabang sa Isabong. Tapos yung pangalawa kong tee off, yung oligarko, may kakuntsaba pang executive. Yung executive na yun, alam mo, dahil sa katas ng Isabong, bumili ng helicopter sa kadalawang yate sa Cayman Island. Wow. Paano ngayon? Wala ng sabong. Paano niya na-sustain yun? Hindi. Nasa corporate world naman sila Mga oligarko sila Pero ang tanong ngayon, kasi kasama raw sila sa iniimbestigahan ng CIDG. Ang tanong ngayon, kasama rin kaya sila sa posibleng kasuhan ng kidnapping,
abduction at saka multiple murder. So, abangan nyo po sa Tea of Nipuri. Interesting po yung topic na yan. Yun. Iingat ka ha sa mga sa mga expose mo. Ikaw rin mag-ingat ka, Pam, sa mga lalaking nakapaligid sa'yo. Where are you guys? Labas! Bakit meron? Unless mumu yan, unless mamaw yan, Marlon. Ha? Wala kasi ako nakikitang nakapaligid. Para naman, lapit naman kayo, lalo na kapag... Pam, alam mo, minsan kahit hindi mo nakikita, biglang lumalabas yan. Multo yon. Hindi. Multo ng mga kumakalaban sa'yo. Tingnan mo ang nangyari dun sa report ng Commission on Audit. Hindi natin basta nakikita. Biglang-bigla. Hindi na iwasan, Marlon. Naglabas sila, di ba? Hindi nila napigilan. Paano, di ba? Eto ngayon, paano ngayon sasagutin yan ng mga tagapagsulong ng impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, mismong COA o Commission on Audit ang nagsabing sa loob ng 3 magkakasunod na taon, malinis, maayos, at walang anumang bahid anomalya ang transaksyon sa pondo ng Office of the Vice President. Gayon din, kasama rito yung sa DepEd, no? Kasama rito sa DepEd o wala? I think OVP lang to. OVP lang. Pero still, ito yung magbibigay tuldok sa mga naninira at nangiintriga kung nagahaman sa pera ang Vice President Sara Duterte na hindi naman talaga totoo. Kumbaga sa, alam mo yun, sa boxing, pagdating sa impeachment trial, ako na nagsasabi, dahil sa COA report na to, tapos na ang boxing. Tapos na, Knockout na. Knockout Punch coming from Commission on Audit. Diba? Ito Marlon, ito ay nagpapatunay talaga na ang Commission on Audit Agency, Marlon, ay isang sangay na independente sa lahat, no? Kung ito nabayaran, Marlon, hindi niya ilalabas ang something na ikabubuti ng OVP dahil lahat ngayon para uso ka, para trending ka, para acceptable ka, para cool ka, dapat kaaway mo ang VP Sara. Parang yung yung faith ni VP Sara, parang yung naging faith din ni Attorney Vic Rodriguez. Yung para makakuha ka ng pwesto, siraan mo si Attorney Vic. Diba? Ganun. Kasi itong yung ngayon, para merong kang pondo, i-release namin yung nararapat na budget, dapat siraan mo si VP Sara. No? Pero hindi nagpatinag ang COA. Ang hindi. COA bilang isang independent, diba? Constitutional body, pinanindigan nila yung kanilang trabaho. At ito rin yung argumento nung sinasagawang pagdinig sa Kongreso nung nakaraan na bakit nyo iniimbestigahan ngayon yan? Tapos na ba ang investigasyon na ginagawa ng COA? Bakit kailangan yung pangunahan ng COA? Yan naman talaga ang trabaho ng COA, ang i-audit ang bawat tanggapan o ahensya ng pamahalaan. Ang nangyari kasi, Marlon, ang nag-audit Senate, no? Ay, not Senate, Congress. Na hindi naman nila trabaho dahil ang trabaho nila bilang mga kongresista ay gumawa at bumalangkas ng batas at hindi para mag-audit ng pondo ng anumang ahensya ng pamahalaan. Lumabas, Marlon, ang unmodified opinion from COA. Unmodified kasi opinion. when you say, kapag ikaw ay naka-receive ng unmodified opinion from COA, ang pinaka-layman's term niyan, Marlon, is compliant ka sa paggasta ng pera ng bansa. Dahil po, inuulit natin, ang budget po sa gobyerno, iba ang budget handling sa mga private sectors. Sa private sectors, Marlon, where I came from, kaya nanibago ko nung una tayong umupo. Nasa gobyerno. Kasi ang practice sa private, Marlon, kailangan hanggat may maititipid ka para may maitabi ka sa mga susunod na gastusin, titipirin mo yon sa private sector. Sa government sector naman, Marlon, kailangan mong i-maintain ang isang mataas na budget utilization rate or BUR na tinatawag natin. Ibig sabihin, wala kang sasayangin at patutuluging budget na ibinigay ko sa'yo, inallocate ko sa'yo. Dapat yan, magastos mo ng tama at compliant. Ano ang compliant sa Tagalog? Nasusunod, Marlon, sumusunod. Dun sa process and qualifications ng paggagamitan mo ng budget na ang
Picotype Collagen Plus is absorbed fast and easy by your body. Bonus na lang ang beauty dahil before we even freely feel beautiful, we have to address what hurts. And as for me, I have joint pains na hindi ko na maiwasan dahil hindi ko naman tinago na tayo nagkakaedad na rin. One day, I tried this Picotype Trillion Collagen Plus that I started to feel comfortable moving around again. Bonus na lang ang glow. Address what hurts to freely feel beautiful. Ahensya nyo rin naman mismo ang nag-set. Dahil ang logic naman dyan sa government, Marlon, kung binigyan kita ng 1 milyong budget at hindi mo ginastos, marapat pa sanang ibinigay ko yan sa ibang ahensya na kailangan ng budget na yan. Kaya sa susunod, hindi na kita bibigyan. Ganun ang nangyayari. Correct, Pam. Nangyayari yan ngayon. Even sa Senado at sa Kongreso. Nangyayari yan ngayon na pagka may natira sa pondo nyo, hindi na maaari pang, mas pinipili na nilang gamitin pa to, mas pinipili nilang ibigay pa nila to bilang mga Christmas bonuses sa mga empleyado. Yes. Kaysa ibalik nila sa Bureau of Treasury kasi sa susunod na budget hearing, sa budget season, hindi na sila makakahirit pa para dagdagan ng pondo kasi hindi nila ma-justify na bakit nagpapadagdag ka ng pondo? May sobra nga kayo netong previous year na pamamahala nyo. Kasi ang mga savings, Marlon, ginagawa niya ng creative manner para ma-dispense as form of bonus. Not necessarily cash, but can be sa means ng merong mga GCs, mga ganon. Correct. Kaya binanggit ko kanina yung Congress and Senate. Kaya itong Kongreso, masyadong nagmamalinis-malinisan. Dahil ultimo kayo dyan, kahit hindi pa kayo kongresista, yung mga nakalipas na Congress, ginagawa na yan pag may sobrang pondo, pinamumudmud na yan sa mga empleyado at alam na alam yan ng mismong mga empleyado ng Kongreso at Senado. And I'm sure ganito rin ang patakaran sa iba pang ahensya ng pamahalaan. So, totoo, Marlon, na hanggang 16th month pay ang natatanggap? Meron pa hanggang 18th month pay. Kaya yung iba nagkakandara pa na mag-apply sa mag-apply sa Senate at saka sa Congress. Ang maganda kasi sa Senate kumpara sa Congress, sa Kongreso kasi 3 taon lang. Samantalang sa Senate, 6. lalo kung pumasok ka, kauupo lang ng principal mo bilang senador, 6 na taon yun. So 6 na taon yun, Pam, na alam mo yun, kung nasa kolehiyo yung anak mo, napag-graduate mo napag-graduate mo kahit na. May naalala akong kwentong sila. ganyan. Alam mo, Marlon, yan din naman na naging driving force ko when I said yes to a position sa government. Kasi coming from a pandemic period, nung 2022 election, yes, Marlon. Kasi 2021, nag-start na tayo, naka-face shield tayo, yes, naka-face mask, may mga ECQ, may GCQ, and at halos every Monday and every Wednesday sa BBM headquarters, talagang yung ilong natin. Kaya lumaki butas ng ilong ko dahil yata ron di ba? Nagsa-swab test ka, Marlon, no? And then yung estado ng ekonomiya noon, talagang hindi natin alam kung saan. And then when you said yes to this position, it was a 6 years means of income for you. Correct. And means for you to be able to provide for your family. I wasn't even after anything na, hindi ko, virgin ako sa business, sa mga, alam mo yung mga racket-racket na ganyan. Hindi ko alam yan. Even in my corporate stint, Marlon, hindi ko sinakyan yan. I was after the money, the salary I would get, the salary I am working hard for to be able to feed my family. Correct. Diba? Correct. Anong tanda mo dyan? Na storya? Pam, ito yung unang, actually sa gobyerno, Pam, hindi naman ako bago. 1998 pa, may mga consultancy na ako eh. May mga consultancy na ako sa ilang mga local officials. Kahit naman nung pinasampa ko sa yung campaign di ba? Sabi ko, hindi ako pwedeng full-time kasi may tinutulungan ako sa Caloocan, alam mo yun. Pero on consultancy basis lang. Hindi ako kumukuha ng item kasi regular nga ako sa journal at hindi ako pwedeng mag-double compensation. Pero, nung nakita ko na malaki may itutulong natin at nakita ko na may maiaambag sana tayo kahit konti lang. May maiaambag sana tayo sa Marcos administration. Nung inalok sa atin yung pwesto, bakit hindi na kinuha? Eto ngayon pa, Mang Catch,
So, Inalok ha? Inalok. Hindi natin nag-apply. Hindi nag-apply. Pinilit ang mga sarili natin. Hindi tayo pinilit sarili, di ba? And since qualified naman, why not? At Wala saka, ka rin syempre, pupuntahan. sino una mong tatanungin? Sino una mong aalokin ng trabaho? At sino una mong gustong makasama sa gobyernong ito? Hindi ba yung mga taong unang tumulong sa'yo nung panahon ng kampanya? Yung unang naniwala sa'yo. Yung unang naniwala sa'yo. Yung panahon ng nanliligaw pa tayo sa taong bayan na ito ang karapat-dapat natin maging Pangulo. Ginawa ka ng Pangulo eh. Bakit naman hindi ka gagawing successful hanggang matapos ang term mo, di ba? Ako pa, kwento ko meron kasi akong piloto, meron akong Long driver. time, no? Matagal na to. Loyal sa'yo Magtatatlong dekada no. Marami na nalalaman to. Pwede na kayo itugba eh. joke lang. And anyway, nung sinampa ko siya, sinama ko rin siya eh. Sabi ko para isama na rin, di ba? Sabi ko, sabi ko 6 na taon to. Sabi ko siguro doon sa 6 na taon na yon, dalawa anak niya eh. Makaka-graduate na sa koleyo yung anak mo. At eto pangako to. Bago matapos ang 6 na taon, ang hahanapin na natin ay kung saan naman magtatrabaho ang bagong graduate na anak. Sabi, willing tayo mag-exit. Dalawang ama nag-uusap. Dalawang ama nag-uusap to, Pam. Nag-uusap to. Nang hindi para sa sarili nila, para sa mga anak para nila. Sa mga anak. To, tama, Pam, natumbok mo. Hindi para sa mga sarili. anak. Wala ka nga naging ambisyon na magpapagawa ako ng mansyon. Wala. Bibili ako ng maraming sasakyan and all. Wala. Ang narinig ko lang kay Marlon, mapapatapos ko na yung bunso ko, mapapagawa ko na yung computer niyang sira. Tapos yung isa, gagraduate na si engineer. Tapos sabi ko, grabe talaga no, kapag pamilya iba usapan. Iba pamilya. Tapos alam Kaya mo hindi nangyari. mo masisisi yung sakit, di ba? Alam mo nangyari? Ayun. Nung ang masaklap, nadamay tayo. Ang totoo naman talaga, nadamay tayo. Wala tayong kasalanan. Biglang-bigla tayo. Tinarget tayo. Dahil nga yung kay Attorney Vic, damay lahat. At ang hindi alam ng mga tarantadon to, pati yung mga nasa ilalim natin, sila ang masaklap. Binasag nila yung hapagkainan ng mga taong umaasa sa atin. Yung mga ISS yan natin, mga no? ISS, no? Magkano lang ang sweldo ng mga yan, Marlon? Lalo ngayon, 2 na yung nasa kuleyo ng yung piloto ko, di ba? Na lagi ko binabanggit, Pam. Actually, ngayon, naghahanap ako. Sa ko ipapasok ng foundation to. Sana makahanap ako. And I'm sure, mabait naman nasa itaas. Paano natin sila matulungan yung kahit pagpapaaral lang ng kanilang mga anak. Kasi tayo, sa personal capacity natin, kahit gustong-gusto nating tumulong, meron din tayong pangangailangan. May limitasyon. Walang Marlon, walang paglagyan yung saya ng nakakatulong. Naman. Pero you can only help if you have an extra to spare, di ba? Pero yung said ka na, tapos itutulong pa, meron mga ganyan. Pero paano ka? Minsan iisipin mo sa mga panahong ito, iisipin mo din yung sarili mo talaga yun. Tama. Di ba may matandang kasabihan na it is better to give than to receive? Ang mantra ko dyan, it is better to give if you have something to give. Yun yung kung kaya mo bakit hindi? Bigay mo. Pero kung may makukompormiso na sa personal na gastusin mo, wag mo na. Babawi ka na lang sa susunod. Kasi darating din naman ng sitwasyon na medyo aayos din ang buhay. Yun, no? Grabe yung... Kaya dito sa report na inilabas ng COA, Marlon, na-vindicate dito ang isang VP Sara. Ang tanong ko, Marlon, ano ngayon ang magiging flow ng impeachment process sa Senado ngayong lumabas ang report na yan ng COA? Kasi ang naging basis nila, winaldas mo ang pera ng bayan, ang kaban ng bayan, winaldas mo. Sigurado ko, Pam, ang laking nito, ang laking implikasyon nito, ang laking tulong nito para mapatunayan na not guilty ang isang Vice President Sara Duterte. At dito pa lang, napapatunayan na yung ginagawa ng Kongreso ay hindi para talaga for transparency and accountability. Ang ginagawa nila ay political persecution. The impeachment case should not have been filed in the first place, Marlon. Correct. Given the wrong premise and the wrong basis that they use to accuse VP Sara of
something like that. Maling-mali, sobrang mali. Dahil very unconstitutional na yung proseso mo, mali pa yung latag, mali pa yung premise mo, talagang hindi magiging maunlad yan. Ang cute to. Kala ko sisigaw si Pamela eh. Hindi. Wow, Dashan ba yung sanay. ganon? Hindi. Ba't mabolbon? Hindi. Tapos pero long kadog din long. siya. Parang yung kay, ano ba yung aso niya, no? Nasa dulo dila ko, ni Queen Elizabeth, na medyo mabalbon. Ang cute, no? May ganyan, no? Kamusta si Laila? Kamusta si Laila? Hindi na ako nakilala nung pinaambon ko sa'yo, Marlon. Yun lang, ano. And anyway, magandang ano to, magandang development. Development. Magandang development to. At dito pa lang, alam na natin na walang patutunguhan yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At dito pa lang, parang sinampal ng kaliwat kanan dito yung mga buwaya sa Kongreso na kung makaasta, kala mo pagkalinis-linis, sila naman itong nuknukan ng dumi. Speaking of buwaya, Marlon, sa tingin mo, ano ang nakuhang COA report or opinion ng mga opisina ng mga buwaya yan? Yun, no? Di ba ilabas din? Labas Sana din yung nila. COA ilabas din yan, Total, di ba? ginagamit nyo yung transparency, tingnan natin yun. Pakitaan tayo ngayon, di ba? At this extent as the freedom of information to know also kung ano ang status ng pagwaldas ng pera sa mga opisina ng mga congressman na yan. Correct. Diba? Ilabas nyo tulad nung paglabas ni Eden doon sa na-discovering blankong papel ni nung butangerang palengkera, di ba? Diyos ko, nag-submit ng listahan ko, Band. Tama. Band. And speaking of butangerang palengkera na spokesperson sa Palasyo ng Malacanang, may bagong spokesperson. Since nasa OVP naman tayo, Marlon. Ang Office of the Vice President sa katauhan ni Attorney Ruth Castelo? Alam mo, lagi kong naiisip, Marlon, Attorney Ruth Cabal. Di ba si Ruth Cabal is sa media naman siya. Ruth Castelo, tama. Dati siya sa DTI. Dati siyang music. Nagulat Attorney ako. Ruth Castelo. Lawyer pala siya. Lawyer, pero napakinggan mo kung paano magsalita, kung paano sumagot sa media. Walang askag. Firm and proper. Anong askag? Walang gaspang. Gaspang. Kumpara dapat may ilalabas ko nga yun. Kung gaano... Ito may kukumpara na nga tayo, Marlon. Ito, soundbite na galing naman sa spokesperson sa Presidential Communications Office. Ito, alter ego ito ng Presidente. Mismo. Ang soundbite niya. Ang turing ko sa kanila, yung mga basher daw, Marlon, yung mga walang masabi, kundi manira, mga garapata. Garapata sila. From Palasyo ng Malacanang. Palasyo to At sa abogado Palasyo. yan Abogado rin yan. Abogado rin to. At babae yan. Hindi naman, baka naman taga-kanto lang yan. Baka sa Canto Tinio to Canto Tinio, no? Canto Tinio along Jeronimo. Tapos tingnan mo kung manamit, mamahalin ang damit niyan, Pamela. Wag ka. Pero, ang first day kahapon ni Attorney Ruth Castelo, ang first day niya kahapon sa Office of the Vice President. So, nung lumabas ito sa media, ang una na niyang soundbite na talagang pinick up naman ng iba nating mga kaibigan, Marlon. She was asked about VP Sara. Ang sabi niya, no, because I believe in the leader and the leader can handle itself, right? I'm just a support staff, backup, cheerleader. Kung ikumpara mo yung paano sumagot. At saka yung laman, yung bearing, yung weight, yung intelligence na meron yung mga salitang ginagamit. Saka paano niya diniliver? Yes. Layo. Ito, alter ego to ng Vice President. Pangalawa lang sa mataas na posisyon ng bansa. Yung una, nang sinasabi, garapata. Why do you speak like that? Every time na dapat ang isang spokesperson, ibubuka niya ang kanyang bibig. Ito ay refleksyon kung ano ang kalidad at pagkatao ng taong nire-represent. Correct. Tama. Look at Attorney Vic Rodriguez. Look at him kay BBM. Si BBM ang naging tingin natin doon, hindi siya hayop, hindi siya gago, hindi siya tarantado, hindi siya ingrato. Nung nawala si Attorney Vic Rodriguez? Siya na lahat. Garapata, idagdag mo pa, Marlon. Siya na yun. And look at VP Sara now. The decision to have someone na she can align with in terms of yung pagiging, yung kalidad mong tao, yung alam mong makakapag-articulate ng kung anong klaseng leadership meron ka, someone probably who knows you, and someone
who believes in you. Yep, and Yun. congratulations uli kay Attorney Ruth Castelo. Nagulat ako, lawyer pala talaga siya, no? Bakit ba? Dati Hindi na ko siya siya sa nasubaybayan DTI. eh. Dati na siya sa Ng DTI. kaninong administration? Not sure kung Aquino or GMA. Basta naging DTI USEC siya. And ang galing kasi yung background niya, kung galing siyang DTI, ang dali niya ring masasagot yung patungkol naman sa usaping pangkabuhayan. Pang-ekonomiya. Diba? Pang-ekonomiya. Oo. Dahil, di ba, lalo, ang issue talaga ngayon, ang problema talaga, yung inflation. Sikmura. Mataas na presyo ng bilhin. Yung sikmura, yung hapagkainan. Di ba? Yung bayad sa mataas na kuryente, sa bill sa tubig. And malaking tulong ang isang attorney Ruth para kay Vice President Sara Duterte. She did not target the position, Marlon, as a spokesperson for the Office of the Vice President. What she openly also shared to the public was that she applied sa Office of the Vice President for any position kung saan makakatulong siya. Talaga? Yes. Nag-volunteer Kung saan talaga nag-apply siya. Nag-apply siya, pero she was not specific to a position. Alam And mo, she was surprised na ibinigay sa kanya ang spokes. Alam mo saan ako natuwa pa? Sa soundbite niya, nung unang interview. Sinabi niya, nandun siya hindi para maging attack dog. Ang galing, di ba? Parang, ouch, Attorney Claire. Meron, attorney din naman Marlon yung nasa lower house. Oh, Attorney, dalawang attorney yung yun. Abante, Oo. yung Princess Abante. Oo. Eh, di wow. Na merong ama na nagkakambaking, Marlon. Grabe, no? How can Talaga. you be proud of that? Nanalo ka dahil lang Nandaya ka. ninagaw mo, Oo. ninakaw mo yung pwesto, di ba? In Nandaya ka broad na, daylight, magnanakaw ka pa, in And broad daylight. you have the Filipino people as witness sa pagnanakaw mo. And Tapos- you turn a blind eye Tapos to it. kakuntsaba mo yung isang COMELEC na hindi ko alam na dapat to talaga ma-impeach tong tingnan natin. Sana lalapit na pagbubukas ng 20th Congress. Sisingilin to ng Naman. Sisingilin to ng Naman. kung hindi ng taong bayan, Naman. ng destiny niya. Magtatakbuhan niya mga yan. Sisingilin niya ng Magtatakbuhan langit. niya. Correct. Correct. At sisingilin niya ng mamayang Pilipino. Ako, Marlon, ako naniniwala ako na hindi natutulog ang nasa taas. Kung kanino man kayong Diyos na naniniwala, hindi yan natutulog at hindi yan papayag na unfair na lang lahat. Correct. Yung iilan lang ang nakikinabang, sa biyayang siya naman ang naggawa o nagbigay para sa atin. Hindi tulog ang nasa taas. Marlon. Correct. Kaya yung sagot mo, yun yung sagot sa kanta ni Gary Valenciano, no? Na natutulog ba ang Diyos? Pero every night, bago po tayo matulog, ang ating Pico Sinihigit Collagen pa rin, Trillion Technology kasama ang inyong favorite vitamin C drink to boost the process ng absorption sa ating katawan. Huwag mong kalilimutan, ang ating Japan Pico Trillion Collagen Powder ay available po on hand. Mag-message lang po sa ating pahina sa Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Basta hindi lang to pambabae, panlalaki Yes, rin to. panglalaki At din ulitin po. ko, Yes. kung kasing gwapo mo si Piolo, madadagdagan pa. Magiging alas sa Melby pa. At doon po sa mga nakakaranas na ng konting sakit-sakit sa kanilang mga joints, agapan na po natin at let's do some self-care and self-love by yung pinapasok mo sa katawan mo, Marlon, dapat yung malinis din, yung alam mong hindi ka lagi nagko-cook, Marlon. Wow! Hindi ka ako laging yun. chocolate, Puro Yun, ka chocolate. chichirya. Ngayon, may chocolate. Chichirya ka pa. Chichirya. Ano nang Ano comfort ang food nasa tabi natin ng yun? kama mo? Tupperware na puno ng? Ng mga junk foods. Oh. Hindi, sarap naman talaga. Kung pwede nga lang mag-popcorn doon eh. Tapos pinapanood mo kung paano yung kung paano malalaglag yung gobyerno to. Excited ka na ba? Na? Sa darating na mga panahon na itong SONA na to, Marlon, excited ka? Hindi excited Hindi excited yung sa SONA. Pero excited ako dun sa nalalapit na pag-upo ng pagpalit ng Vice President Sara Duterte. Pero nangangamba pa rin ako. May pangamba pa rin ako na hindi ko alam kung anong klaseng gagawing pananabutahe at pananalbahe ng gobyernong ito sa mga taong kritiko pa rin sa kanila. Well, we Yun, will see. may- But, we'll see. Tingnan natin. Marlon, your portfolio as a public servant is your performance. Correct? Tama. Una nang matimbang na nagpatunay ng magandang performance ni VP Sara or ng Office of the Vice President sa kabuuan ay itong COA Commission report na on to. Audit. Oo. Tama. Marlon, ito pa ang pinakamaganda, no?
when VP Sara was asked sa The Hague ni Alvin and Turisin na vlogger Marlon, no? Ang pagpapasalamat niya ay hindi lamang sa COA. Pinasalamatan din niya ang team Office of the Vice President na kanyang katuwang sa pagbibigay ng magandang serbisyo sa kanyang mga sinasakupan at ng sambayan ng Pilipino. Grabe, no? Ito ang taong hindi ingrato. Ito Marunong... ang taong team player, Marlon. She At doesn't make it about herself. Ito yung taong tunay na leader. Di ba? Yung alam niya paano niya tapikin sa likod, Yes, paano niya ina-acknowledge niya na she cannot do it on her own, but yung may team, for you to become successful, meron kang team na tumutulong sa'yo. At may nabalitaan na ba kayo na nakailang palit siya ng kanyang tao, di ba? Hindi ba lalo nadadagdagan yung mga tao niya? At talagang, nung kay Attorney Zulaika pa lang, hindi niya iniwan. Di ba? At hindi rin siya iniwan ni Attorney Zulaika. Nandyan pa rin siya. Si Attorney Powa, nandyan Attorney pa rin. Powa is one of her legal counsel sa kanyang impeachment case, no? At syempre si Attorney JC. Attorney, lawyer ba si JC? Gagawin ko abogado. Tol, okay ka lang hello, Sir JC. Hello sa'yo. Si JC kainhina ng ang napaka, alam mo yun, efficient, effective na maro ni Vice President Sara Duterte. Nakasama ko na to sa isang opisina naman ng Senator at talagang kagigiliwan mo, no? Isa ring maayos na mamahayag yan. Yes. Si Attorney JC Kaininan, bago napunta sa Office of the Vice President. Hindi ko siya lawyer, pero para rin siyang abogado. No? Media practitioner siya. Pero para rin siyang abogado kung kumilos, tumindig, saka nakita mo pag nagbarong yun. Ibang klase, lawyer na lawyer. Matitino ang mga frontliners ni VP Sara. Naman. Unlike dito sa Office of the President, Marlon. Walang tino, kakatakutan gagaspang, mo. Diba? Ang gagaspang. Palingkera. And pumapasok pa ba si Jay Ruiz? Parang may Dave Gomez na, di ba? Sino na? Dave Gomez na raw eh. Wow. Yun ang, we'll see, tignan natin. So final na? Daw, nilalabas ng isang so hindi na siya ang secretary? Daw, antayin natin hanggang hindi pa formal na ina-announce ng Office of the President. Ano ang nasasabi? Di ba ito ay bata ng isang milyonaryo? Yun yung bakit hindi siya natindigan? Diba? Yun din ang wala na bang kapangyarihan sa impluwensya ang isang milyonaryo? Alam mo ba, di ba mainit yung usapin sa Isabong? Alam mo ba, parang tingin ko rito, mismo sa palasyo ng Malacanang may kanya-kanyang sabong. May kanya-kanyang sabong, di ba? Ito pa lang yung kay milyonaryo. And speaking of milyonaryo, di ba tinuturo nung isang witness, yung PCO chairman na si dating Judge Reyes. Although naglabas na ng statement si Judge Reyes. Pero ang ko dyan, Marlon, baka pwede mong kumpletuhin ito sa tee-off mo. Ang take ko doon sa statement, hindi naman siya pinangalanan ng alias Totoy eh. Kaya lang identifiable yung detalye. Kasi siya lang naman yung retired judge. Pero naglabas siya ng statement na of course tinatanggi niya. At tinamon niya si alias Totoy na sabihin mo kung anong kaso para mapatunayan na talagang nag-areglo siya ng kaso. Bakit ka kasi pumutak? Ayun yun. Hindi kahit identifiable sa'yo yan. Pero ito catch pa ito catch ha. And kandidato ngayon o aplikante ngayon ng isang Judge Reyes sa Ombudsman. Sino pa ba ang isang nag-apply? Nag-apply, kandidato. Kakalabanin niya ang isang Remulla? Sino ngayon ang may hawak kay alias Totoy? Hindi ba Boying Remulla? So kaya ko nasabi na doon mismo sa kanila, posibleng may kanya-kanyang sabong. Hindi lang sabong yan. Dog eat dog. Dog eat dog. May kilala rin ako ngayon. Naku, ang dami niyan. And anyway, tingnan natin. Sila naman nagse-self-destruct na sila. Naalala ko pala, Marlon, yung moves kong ganyan. Sabi ni PH, sayaw tita ka naman. Dapat sayaw Elias, di ba? Ewan ko sa kanya. Dapat sayaw Elias. Ikaw lang ang pogi, kayo lang ni Marlon na pogi. Built-in yan. Naaway niyo yung ate niyo, ha? Magpagaling ka dyan. Pagaling ka, brother, ha? Ingat po, ingat. Guys, maraming salamat at lagi niyo kaming napagtsatsagaan. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Narito tayo sa third floor studio na mind your own opinion. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe at yung DSA na. Don't skip ads. Don't forget our solo channels. We have Tea of Me Puri at saka yung Great YouTube, Conversation at Great Conversations GC sa YouTube. TikTok.
TikTok, Ayusin mo din yung handle mo sa TikTok, ha? Sa TikTok yata, Tea of with Puri. Kasi existing na yun, talagang tamad lang okay, ako. Wala, okay. Hindi tamad. Sobrang busy lang, Ako hindi lang ang alam ko pwede pang para equal sila dun sa handle ng YouTube. Mapapalitan na yung with ng ni. Papalitan yun. Oo. Ayun. Yun sa TikTok meron na akong konti. And marami pa yung bago tayo magpaalam ng tuluyan. Maraming nag-click sa atin, nire-repurpose, nire-content. Nire-content tayo sa TikTok. May mga nagpapadala. Maraming salamat sa inyo. Minsan nga nagbabrowse ako, nagugulat ako, pinapanood ko yung sarili ko. Hindi ko naman account to, bakit ano? Basta wag nyo lang baguhin kung ano man yung naratibo namin dito. Kung para naman sa ika-inform ng mga kababayan natin, okay lang po. Pero para sa ikasisira naman namin, wag lang po. Iingat na lang rin po. Maraming salamat po sa inyo. Please guys, tulungan nyo po kami na lumabas din sa mga recommended videos nung hindi pa nakakarinig sa atin. Saka yung like, at saka yung share, at saka yung subscribe po. Maraming salamat po sa inyo. TYL. Thank you Lord. God bless because God is the best.